awit sa akin, nilang sawana sa aking mga kwento maraton tungkol sa'yo at sa ligaya iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko, ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, sabik sa'yo, kahit maghapon na tayong magkasama, parang telesine ang ating ending. Hatid sa bahay nyo, sabay goodnight, sabay may kiss, sabay bye-bye. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Good morning, everyone! Pilit ko mang ikay limutin. Wow! Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin. Yes, come on! Go, go, go! Go, Ma'am Kate! Pati lupang pinagsamahan. Bakit iba? Yes! Bakit ibang mukha character? yatang nilimot na ng puso mong bigla ang lumisan you at may kapiling ng iba. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, go, go, go! Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa school, sa ceremony, hanggang uwian araw-araw, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Yeah, yeah. Hinahanap-hanap kita. Come on. Hinahanap-hanap kita. Yes! Una pa rin ang saya sa huling araw ng Hulyo! Dito sa Morning Balitaktakan. Naloka ako doon. Ang ganda naman ang pasok natin ngayong Thursday. Wow. Dahil alam nating lahat ngayon ay Sahod Samurai. Day! Grabe. Kaya pala iba yung energy mo. Yes! This is it. Kailangan talaga may pagganon. Yes. Oh, I see. Yes. Yes. Nakakalos ka, magsalita ka muna. Oo, pero grabe naman. Good morning po sa ating mga ka-MB dyan sa mga nanonood sa atin sa social media at sa TV nila. Good morning po sa ating lahat.
Magandang umaga sa ating lahat. Siyempre, energy na naman ang hatid sa inyo ng isang bumpili sa umaga. Woo! Miss Bea, hanap kita. Yeah, come on. Grabe! Hindi ko man mapapantayan ang energy ni Miss Bea. Pero at least, kasama nyo naman ngayong Friday ang nag-iisang chebebe girl ng RNG, Miss Angel Arcado. Ay, nakakaloka at nararanasan pa rin natin ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero parang feeling ko dito lang yan sa Baguio. Kaninang umaga nga medyo sumilip ang haring araw. Did you notice, man? No, I didn't. I noticed, meant that. I did not went out because I said no. You're just lying to us. You're manipulating us. Manipulative na araw yan. Oo. Hi, dulot pa rin nga ang pag-ulan na ito ng hanging habagat. Meron dito pa rin sa Ilocos Norte, Apayao at Babuyan Group of Islands. Kabilang pa rin tayo dyan, syempre sa Baguio. Habang katamtamang lakas naman ng pag-ulan na may kasama pagkulog at kidlat sa Ilocos Sur, dyan sa may La Union, sa may Pangasinan, Batanes, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Benguet, dito? Mountain Province, Ifugao, Kalinga at Aurora. At dito rin naman, dahil nga dito sa hanging habagat, wala pong pasok dito sa Cordillera Administrative Region, specifically po dito sa Likwan, Baay, Abra, all levels preschool to senior high school, Buklok, Abra, all levels public and private po yan. Sa Benguet, preschool to elementary, both public and private, and dito rin po sa Baguio City, preschool to senior high school, public and private din po. Samantala dito sa may Region 1 naman dyan, sa may Bawang La Union, ako all levels public and private yan hanggang Agosto 1. Bukas po yan, Friday. Sa may Lingayen, Pangasinan naman, kindergarten to senior high school, public and private din hanggang bukas pa rin yan, Agosto 1. Tama, bukas? Friday? Yes. Oo, tama. Samantala dyan sa may Mangaldan, preschool to senior high school naman, public and private. Dyan din sa Region 1 pa rin, San Carlos City, preschool to senior high school, both public and private. Sa may Calasiao, pareho, preschool to senior high school, public only. So siguro nakadepende din sa private. School, sa mga school heads nila kung magsuspend po sila or hindi. At dahil nga rin po dito, may mga daanan pa rin hindi po passable. Kagaya na lang po dito sa Benguet, sa Baguio Itogon Road, Sitio Goldfield, Barangay Poblacion, Itogon, Benguet, due to po sa landslide at kaya naman po humanap na lang po tayo ng mga alternative routes. Yung alternative route natin sa naunang listahan kanina. Sa unang page. Ano yung dun sa UCAB, Midas Road. Dito rin po sa saan pa ba ang mga not possible. Ayan, dyan sa may Apayao, Ilocos Norte Road, Butao, Kalanasan, Apayao, ang cause niyan dahil sa high water level ng Madalugudug River. Samantala dyan sa may corner, Kabugao Road, Lanang, Kabugao, Apayao, due to fallen rocks naman yan, Abra Kalinga Road, Poblacion, Malibkong, Abra, soil collapse naman ang one lane passable na yan. One lane passable. Pero patuloy man tayong nalilipad ng hanging habagat at ng aming kagandahan. Real pa rin ang paghatid namin sa inyo ng good vibes ngayong huling araw ng July. Because it's July 31st. Diba? I like it. I like the sound of July 31st. Bakit? Nga? Bakit? Wala lang, mag-August na. Let's make this day memorable dahil kasama nyo ang inyong MB Barkada. Mayat nga talaga. Kat, anang arudan, teramidan tayo ka. Awan. Awanan. Dahil dito, magto-throwback Thursday muna tayo mga ka-MB. Kasi aalalahanin naman natin yung mga kwentong dala ng ating isipan. Dito sa Core Memory. Kaya ang core memory natin ngayong Thursday. The pencil. Yung eraser. Akala ko yung eraser. Sabi ko yung eraser na maraming kulay. Yung may mabango, tapos iba't ibang design. Bakit lumalabas yung Miss Bea doon? Bakit? Sir, ano lang nangyayari? Pero grabe naman. Para naman pinamuka na ako talaga ang nakaalala niyang pencil eraser na yan siya talaga. Pero nakakatuwa yung ganun. Ay, totoo. Dati nilangat-ngat ko yan. Why? Wala lang. I don't know. There's something about the eraser that prompts you to bite it Meron talaga. Nakagat-kagat ko talaga yan siya. Especially yung may mga flavor. Kasi may mga flavor. May mga eraser yung mga maliliit. Yes, yung may strawberry. May mga iba.
mga shapes, colors, oo. and Ay, flavor. naalala ko yun. I still taste the meron pa ring aftertaste sa akin yung mga eraser. Alam mo, pag nakikita mo yung mga eraser na yun, meron Oo. siyang amoy Oo. na hanggang ngayon, sana yun yung pinakita. Hanap Oo. nga kayo ngayon ng mga picture na Eraser gano'n, yung eraser na- nung sinaunang panahon. Sabi nila ano daw yun, kapag Oo. daw may ganun ka marami, maghahanap. mayaman ka daw. Wala yung phone. Oo. Maghanap nga kayo, mag-search kayo ngayon, Oo. tapos i-flash natin sa screen. Totoo. Yung eraser noon, yung mga may kulay-kulay. Oo. Oo, dali ang tagal. Oh. Pero ikaw ba, kumain ka na ba ng ganong eraser? Natikman, pero not that naging hobby kong ngat-ngatin. Di ba meron yung Ah. talagang iba nginangat-ngat juice para sa Yes. hobby nila, ganyan-ganyan, mannerism. Pero sa akin kasi, Ayan! May nakikita Ayun, may ako. nakikita Sige, na ako. sige. Wala, naalala Ayusin ko ang natin lamoy yan. niya. Tapos i-plus natin yan in a while. Oo. Grabe. Di ba? Love. Yan ang talagang Ngayon lang ulit kwan. tuloy ako nakakita ng Pero ganyan. pencil top erasers kasi yan. Meron pa yung iba. Patingin nga ako ng phone mo. Oo. Hanap tayo. Sa Google. Oo. Sa i-google natin. Pencil top kasi yan siya. Meron, pencil top. Meron yung separate na ganyan. Well, they are just the same lang din naman. It's just that yan nilalagay sa taas ng ballpen. Ay, ang saya. Ngayon lang ulit Meron ako ka bang nakakita ganyan? niyan. Meron nung bata kasi kapag may ganyan ka nung bata Ayun! ka. May nahanap ako sabi sa'yo eh. Oh. I-flash. Sabi niya Ay, saan ba dito? Eto. Ayan I can smell this picture. Diba? Oh, yan There's yung mga something- ganyan na eraser, 'di ba? Nakakatuwa. Oo. Pero ang nakakatuwa dyan, kahit anong dami niyan, hindi yan nakaka-erase. Oh, ay. Oo, totoo yan. Hindi yan diba? nakaka-erase. Totoo. Pudpud na yung papel mo, hindi pa rin na-erase yung ano. Yung sirang-sira na yung Oo. intermediate. Intermediate pad mo, sirang-sira, Ay, nakakaganyan. naku. Pero nakakamiss. Oh, nakakamiss nga naman talaga. Pero ako talaga, yung nginunguya ko talaga siya dati. Oh. Because I eat everything. I was like an eating machine. Totoo ba? Well, normal daw yun ng bata, wag lang ano. Oo, wag lang. Wag lang lunukin. Ha? Lunukin. Oo, bawal daw. Oo. Pero buhay pa naman ako. Oo nga, well. Ilang taon nang nalalantay sa aking dugo ang eraser na yun. Oo, kailan kaya ulit ako makakagamit niyan? Throwback nakakalungkot. talaga Oo, naman. alam mo, nalulungkot ako pag nakikita ko yung mga throwback pictures na Kasi, ganyan. Alam mo kasi means- parang before, when you were still young, Mm. you wake up, Mm. your parents feed you play, and then you eat again, and Wow. then you sleep, and then you eat again, And now then you play. But now, Now, you're adult na. yeah, you wake up in the morning, you have to take a bath very, very Very early early. because you have to go to work Work. because you have a lot of bills to pay. Diba? So, I Sad. just wish I'm a kid again. Wow. Oo. Hindi mo ba yung naisip na gusto mong Naisip. balikan? Oo, kasi nung bata walang pagkabata? problema. Pag gising mo, kakain ka lang, tas papatulugin ka. Ngayong matanda ka na, gigisingin ka dahil tulog ka ng tulog. Reels. Kaya dapat ngayon, sa mga kabataan ngayon, pag pinatulog kayo ng mga magulang ninyo, you take the chance to sleep. Oo. Kasi when You you, will grow never- older, Oh, gosh. it's not gonna be the same anymore. Anymore. You're gonna run after sleep. Totoo. Dati kasi, sleep is running after you. Kasi pinapatulog ka. Ng nanay Pero mo, ngayon, oo. you will run after sleep, di ba? Totoo. Kaya nga sabi ko, yung kama ko minsan, gusto ko lang itapon. Bakit? Kasi every time na nakikita ko, parang tinatawag niya ako, I do not deserve to sleep now. Well, everyone deserve to rest, but not in peace. For real, season na nga naman ng pag-ulan, lalo sa kama-kama. Pero naisip nyo ba kung may koneksyon ang salitang bagyo sa lungsod ng Baguio? Ay, oo. Kasi nagkalat kasi yan sa social media. Oo, sabi na niya- pinagmulan daw kasi ng pangalan ng bagyo ay sa Baguio City dahil sa sumalantang, nanalantang malakas na bagyo noong 19 kopong-kopong. Kaya pala may Oo. nakita ko sa TikTok na sabi niya, sana mabura na ang bagyo. Ang spelling niya, Spelling. bagyo. B-A-G-U-I-O. Anyway, let's watch and learn dito sa Fact na Fact. Tuwing tag-ulan, isang salita ang tila may dalang kaba. Yung kapag naririnig mo, kinakabahan na tayo, natatakot. Yun ay ang salitang bagyo. Sa Pilipinas, kapag sinabing may bagyo, automatic alert mode na agad. Umbrella, check. Emergency kit, check. Instant noodles at kandila, check yan, bes. Pero, teka lang. Saan nga ba talaga nanggaling ang salitang bagyo?
ang nasa isip mo? Kung Baguio ang hula mo, mali ka dyan, Bes. Hindi po galing sa Baguio City ang salitang bagyo. Opo, malakas ang ulan dito at ang hangin, mafoggy din, pero hindi po ibig sabihin na siya na ang original source ng salitang bagyo. Makinig at matuto dahil ngayong araw, whether you like it or not, tutuklasin natin kung saan nga ba talaga nagsimula ang salitang bagyo. Sa mga sinaunang tala noong panahon ng mga Kastila, ang salitang bagyo ay isinusulat bilang bagyo. Yes, may gitling pa yan dati. Habang lumilipas ang panahon at umuunlad ang ating wika, nawala ang gitling. Bagyo became easier to spell and easier to pronounce, naging bagyo. Pero teka, may isa pang interesting theory. May mga dalubhasa ang nagkasabing maaaring konektado ito sa salitang Baryus, isang matandang termino na ginagamit upang ilarawan ang malakas na hangin noong pre-colonial period. Isipin mo ito, bago pa dumating ang Kastila, may konsepto na ang ating mga ninuno ng masungit na panahon at maaaring ang Baryus na yan ay ninuno ng salitang bagyo. Nakakatindig balahibo, di ba? Storms may pass, but the words they leave behind linger for centuries. Mula sa Baryus, naging bagyo. At ngayon, ang ginagamit nating salitang bagyo. Pero hindi lang basta salita ang bagyo. Ito rin ay paalala ng ating katatagan bilang mga Pilipino. Kahit ilang beses pa tayong bahain, hanginin at mawalan ng kuryente, lalabas at lalabas pa rin ang malasakit, bayanihan at resilience nating lahat. Kaya tandaan, wala pong kinalaman ang malakas na bagyo noong July 1911 sa Baguio City sa salitang bagyo. Dahil bago pa nangyari yon, ginagamit na ang termino o salitang bagyo. Knowledge is power at mas powerful ka na dahil alam mo na ang origin ng salitang bagyo. Sama-sama tayong matuto dahil bawat letra may kwento. Bye-bye! Sabi talaga niya, ninilipad siya ng hangin. Ninilipad siya ng hangin. Maraming salamat sa impormasyong hatid mo, Binibining Jolina. Hindi, pero yung totoo niya talagang pangalan, Sofia. Sofia, pinangalanan nating Jolina kasi kikay-kikay nga naman, di ba? Ang dami niyang mga clip-clip dito, ribbon-ribbon. Ayan, cute Yes, naman. pero ang pinakamasarap talaga na ginagawa habang bumabagyo ay ang magkape. Ba? Totoo yan. Tapos yung no sugar. Ay, oo. If you're health conscious. But if you're not, you're healthy naman, then you can take sugars. Yes. Coffee for breakfast, lunch and tea. What? Tea? Ayan mga ka-MP, umpisa pa lang yan lang saya ngayong araw ng Thursday dito sa Morning Balitaktakan dahil mamaya bongga na naman ang ating mga makikilala o sa larangan ng sining. Dalawang tao ang magpapakita ng kanilang galing. Oo. Actually, sa isang exhibition. Oh, I see. Magtatumbling daw sila habang nagpe-paint. Hindi! Ay, hindi ba ganon? Hindi. Ipapakita nila yung mga kanilang obra. At syempre, hindi lang, ang obra kasi hindi lang naman sa blank canvas. Meron din Minsan, ang obra makikita din natin sa loob ng kusina. Totoo. And later, matatakam tayo sa ating isang bisitang may dalang kakaibang tamis sa buhay natin. Diba? Kasi nga nag-trending din to. Alam to ng mga ka-MB natin. Ay, naku! Masarap din daw yan sa kape. Oo. Ay, naku! Imported yan! Sabi, ni Roderick Paulate. Aray! Toy! Ba't mo kami iniwan? Sabi. Ang ginagawa man, hindi ko kaya. Anyway, mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of PGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences.
Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan lumapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan Sa sakdana dito sa bangin, Nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa news center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako, ramdam nyo pa rin ba ang saya ngayong araw ng July 31st, Thursday, dahil may sahod na o mamaya pa? Di ba, Miss Angel, ikaw pa? Bakit? Ramdam ko Ramdam na mo ba? ba? Oo. Kakulay ko yung background mo yung Hindi, pero ako ramdam na ramdam ko. Pero ang dilim ko talaga. Ba? Ako maganda ako kahit madilim eh. Charay! Pero alam mo yung mga dilim na ganyan, yung mga liwanag na ganyan, nakikita natin yan sa mga arts. Oh, I see. And speaking of arts na real, pag-usapan natin ang bigating art exhibit sa Baguio City na kung saan ay bida ang realism at surrealism art. Ating kilalanin ang mga artists sa likod nito dito sa Big Bigat. At kasama nga natin ngayon dito sa E-Studio. E-Studio? Oo, ang dalawang magpapakitang gilas sa Akabat art exhibit. Oo, sabi ko nga kanina, tatumbling sila habang nagpipintura. Kasi exhibit. Oo. Ibang exhibit yun. Totoo ba? Oo, kaya nga Akabat sabi niya eh. Bakit? At chika lang. Napaka-gullible mo. Kasama natin ngayon si Aaron James Alcuisin from Urbistondo, Pangasinan. Hello, good morning. Ayan. At good morning din at nagbabalik. Siyempre, paborito nating artist, si Marco Bispo Cañas from Bolina. Magandang umaga po sa atin lahat. Kamusta Kamusta kayong po dalawa? ang morning natin? Okay lang naman po. Malamig. Sobrang lamig. Sobrang lamig pero hindi nag-jacket si Marco. Sa labas po. Sa labas Sa lang. labas. So, ipakilala nyo nga sa atin itong Akabat. Ano ba itong Akabat? Ang Akabat po is, ano po siya, ang meaning po niya sa Tagalog is nakilala. Opo, yes po. Anong salita ito? Pangasinense. Yes po. Hindi niya alam, taga Pangasinan ka ha. Oo nga, sa
akabat, oo pala, nakilala. Yes, nakilala. Okay, get Oo. it. So, paano nabuo itong konsepto ng akabat? Ano po kasi siya, parehas po kami Pangasinense, ang kaso po is magkaibang bayan. Pero sa Baguio City po kami nagkakilala. Yes. Both kayo Yes. nag-aral here. Hindi po. Actually, sa Tamawan Village. Oo. Doon po kami nagkakilala. Meron silang yearly na Tamawan Art Festival. Tuwing October po siya. So, doon, guest artist kami actually. Tapos doon na nag-start na mabuo itong akabat. Yes po. Parang yun po yung concept niya. So, pinag-merge ang dalawang munisipyo Yes o ng Pangasinan sa isang art exhibit. Yes po. Yes. Ay, ang galing naman. So, sinong nag-conceptualize nito? Si Josh or si Marco? Same Ay, po. James pala. James. Sino nagulat din ako? Si Josh. Sino si Nagtaka Josh? din po kami. Si James or si Marco? Same po naming inahanap po namin kung ano po yung magandang concept para sa isang exhibit. Which is, yun din po, yung experiences po namin na nakilala po yung bawat isa. Nakilala din po yung sarili. Nag-brainstorm. Gaano katagal bago nabuo itong akabat? Months? Months Actually, din po. months siya. Last year pa siya nakalatag. But yung concept na akabat is this year. This year lang po. This year lang po siya nabuo. Yes. Parang last year lang. So parang bago-bago pa lang ito. Pero Yes, naka-set na po siya last year pa lang. Nakaset na matagal. Months ago pa itong Yes po. akabat. Yes po. Tapos, 2 minds in one. Yes. How difficult it is working with each other just to come up with the title of the Hindi ba- exhibit and the concept of the exhibit. Hindi ba nagka-clash yung ideas? Nagka-clash po, literal. So how do you deal Kasi with po, literal na magkaiba po kami ng like art style. Yes po. Oo, magkaiba kayo ng aesthetic. Opo. Oo. Yes po. So, medyo nahirapan po kami doon. Hindi naman po kami literal na nag-away, pero still brainstorming po siya. Opo. Ayun, nabanggit mo kanina. Oo, magkaiba. let's start with Aaron. Yes. Baka ma-Josh ko na naman sila. Let's ma-James. start with Aaron. Ano ba yung style mo? Oo, style mo. Ang style ko is surrealism na may pagka-realism. And Point ka dun sa surrealism. yes po. So yung iba't ibang mga konsepto mo, like yung ipa-flash ngayon, na art ni yan ang mga gawa mo talaga. So that's Yes, surrealism. Surrealism, para sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ay? Ang surrealism is like malapit siya sa realism but more on imaginary, more on dreamy, more on conceptual siya. Oo, very yan, anong ibig parang sabihin yan? Ganyan, oo. Oo. That is Celine. White lady. Ano? Celine is moon goddess. Oh! Wow. Ang ganda. Ang detailed. Anong gamit mo dito? Oo. Oil ba? Pastel Or ba? different kind of Oo. pencils. Actually, acrylic siya. Acrylic. Acrylic. Gaano kalaki ito? That is 18 by 24 Ano Malaki, mataas? Oo. inches. Inches. Ay, hindi siya inches feet. lang. Akala ko meters. So parang ano lang. Oh, pero gaano Oo. katagal yan na ginawa mo? Yan, almost 3 months. Almost 3 months Diyos din. ko. 3 Tignan mo months naman. din siya. Paano mo nakuha yung style mo sa art na surrealism? Saan ka nag-umpisa? Nag-umpisa sa yung mga cartoons, anime, and then nahilig sa portraiture, and then gusto ko siya na hindi siya seryoso masyado. Gusto ko siya na parang the way I look the world, medyo dreamy. Oh, so ganyan mo tignan ang mundo. Yes po. Naka-red blindfold. Just! Pero ever since ba talagang gumagawa ka na? Hindi po. Kailan ka Actually, nag-start? Anong taon? Ilang taon ka nun? ilang taon? Around 2017 ako nag-start na mag-portrait. But painting is 2023. Ay, nito lang. Oo, recent lang. Nito lang pala. Alam mo kung anong ginagawa ko noong 2023? Natutulog. Totoo. O samantalang yung iba katulad ni Aaron, may ginagawa sa buhay para mapansin. Ako wala. Natulog lang. Nagkape maghapon. Kamusta naman ang art world sa Urbis Tondo?
Actually, hindi siya ganon kabuhay. Kaya, through online lang siya na-share madalas. Online. Hindi yes siya po. yung parang may mga exhibit. Oo. Wala halos exhibit sa Urbis eh. Sa Urbis ngayon. Malay mo, ikaw na mag-umpisa. Oo. Makilala ka dito sa Baguio. Mga- Iuwi mo yung art mo doon sa Totoo. Urbis. Tapos sabihin mo, bilhin nyo na po. Chot. Diba? Si Marco naman, yung sa'yo ang realism. Pop surrealism po. Pop surrealism Ano sa'yo. yun? Ang pop surrealism ay... Pop surrealism po is inspired po siya sa mga existing na mga kilalang bagay, mga ganun. Kilalang mga character, mga ganun po. And papasok din po doon yung surrealism. Ayan. Yan yung mga style mo naman. Parang cartoons na Yes po. hindi mo alam kung tunay ba o hindi. Yes po. Diba? Pero ikaw din yung gumagawa sa egg tray, right? Sa egg tray kasi po. the first time that Marco was here, ang pinakita niya sa atin ay egg tray painting. At yung isa nasa taas pa. Yes po. Iniwan ko po. Yes. Ito ba yung egg tray? andito? Ay, ba? Yung nasa taas. Yun. Kung may makakakuha nun sa taas, baka baka makita naman nyo para... pwedeng pakuha para maipakita ulit natin. Yan. So, dito, from doon nga sa pagpe-paint mo sa mga anong tawag mo doon? Unconventional canvas. Yes. Conventional. Ano yung unconventional? Ano yung unconventional? Egg tray. Saan na napunta ang iyong art naman? Still na gumagawa pa rin pa ako ng painting sa egg tray. Pero yun po, bumalik pa ako sa pagkabata ko kasi ang itlog po yung pinaka-subject ko ngayon. Right, So, yes. Because I've been seeing your arts online. Ang daming eggs. Yes, Look, tignan mo, may pin siyang egg. Sir, Tapos may itlog din siyang dala-dala ngayon. Yes. Talagang kapag sinabing itlog, sa'yo yun. Opo, ganun siya. At least makilala siya, di ba? Oo. Sa isang subject. Kapag may art na egg, alam ko kay Kaya Marco. tignan nyo, yung mga gawa niya na flash kanina, Pati- mukhang itlog din yung mga tao. Yes. Yan, Siguro ang favorite food mo, egg. Literal po. Kasi nung bata po ako, actually fun fact po siya about sa akin is, itlog po yung nickname ko nung bata ako sa aming magkakapatid. Bakit daw? Bakit? Favorite ko po kasing egg nung bata po talaga. So parang hindi ko po siya nakita nung nag-start ako mag-drawing, mag-paint. Hanggang sa na-realize ko po na, mahilig po pala ako sa itlog. Bakit hindi ko siya gawin? Na Yes, art. So binalik mo talaga, literal na ito ang Throwback Yes Thursday. po. Yes po. Nakakatuwa naman. Egg art. Nakakagutom actually. Nagutom ako sa itlog. Tignan mo yan, parang dwindi na may egg. Dwindi, tas may head na siyang egg. Oo, di ba? Saan nang gagaling ang mga inspirasyon ninyo? Mauna ka, Marco. Ako po, ano po siya. Inspired po ako din sa mga co-artist ko din po sa lugar namin sa Bulinaw. Sa Bulinaw, yes, po. oo. Kasi marami po din pong artist doon, especially po yung grupo ko. Grupo ko po na Bulinaw Artist Group po, which is yung Baggies po. So, hanggang sa na-meet ko din po yung ibang artist doon, ng mga senior artist po namin. So, natututo pa ako sa kanila, na-inspired pa ako sa kanila. Kasi ang dami sa Bulinaw. Alam mo ba, nung nakaraang fiesta nila, Yes. nung nakaraang fiesta nila, may grupo, meron nga silang parang tent doon Yes. na Exhibit din po exhibit siya. din nila. Yearly din po siyang nakita ko ginagawa. yun. I was there. Nag-meet po kasi kami Nakita sa ulit kami doon sa Bulinaw. Grabe, so talagang kilala Anong na fiesta ang yun? arts. Ano po yun? Pidudungo. Pidudungo Oo. po siya. Pidudungo. Yung kainan. sa pantalan. Sarap bakla. Budol fight po siya. Na-miss ko tuloy. Oo. Ma'am Mary, ng Bulinaw. Hello, hello po sa'yo. I miss you so much. So, dun siya na-inspire. Ikaw naman? Ako naman sa mga co-artist din. And then, nung lately sa Celestial View, parang gano'n. Kaya meron kang Moon Goddess. Yes po. Oo. Ang ganda nun. Talagang dreamy ka nung bata siguro. Kahit yung mga na-pepper. Madalas kang natutulog. Tulog? Tulog, oo. Actually, tulog. Oo. Di ba pero ang hirap nun ganun. Paano mo na-maintain na iba-iba yung mga design, yung mga arts mo? Flexibility? Yes. Sabi sa'yo, nag-i-exhibit yan eh. Now I know, nagtatumbling talaga kayong sinasabi ni Miss Bea. Oo. So, pag
ipipintura mo ba as surrealism itong si Miss Angelica, anong goddess of the celestial Kinemberlot ang nakikita mo sa kanya? Parang ako kasi meron na akong alam eh. Ano? Jupiter. Dahil may dalawang. Grabe. Ano? Grabe naman. Pero kasi yung red, red spot doon. You know, red. Ikaw? As, let's say, goddess of star. Yung patay o yung buhay? Oy, grabe naman. Buhay. Ano, Pluto? Ikaw, paano mo siya i-drawing? Parang feeling ko, ako muna ha, parang ang nakikita ko, yung mismong ulo niya itlog, tapos katawan niya. Ay, cute ako nun kapag yung mukha ko lang nakikita, tapos eggshell. Pero yung ganito ha, pasag na itlog. Wag naman. Sunny side up po. Ay, sunny side up pa yan. Nakakatuwa. Oo. Kailan itong exhibit ninyo? This coming Saturday po, August 2. August 2. Yes po. Ilang araw ito? It is 1 month. 1 month. Hanggang sa September. first week ng September. September 5 po. Oo. At saan naman ito gaganapin? Sa Tamawan Village, in-invite po namin kayo na pumunta. Sino mang available at makakapunta sa exhibit na yun kasi alam niyo na maulan ngayon. Sana po maging okay na po yung panahon. August 2 ano? Yes po. Ay, okay na yan, sabi ng Pag-asa. Feeling, sabi ng Pag-asa, okay na. Ang Akabat nga po ay mag-e-exhibit sa Tamawan Village starting August 2. To September 5. Matagal-tagal din ito. Meron ba tayong kailangang registration para makapunta sa exhibit nyo? Wala naman po. Yung entrance lang po sa mismong Tamawan Village po. Yes po. Ano pa yung mga obrang nandoon na makikita talagang namin kakaiba? doon? It's up to you to Para Iba din bumisita po mag-promote kayo. ito eh. Oo nga. Pero gusto kong makita. Gusto ko yung eggs. Yes, if it's a month long, I'm gonna be there by the end. September 5 na. Just! Hindi, let's see, oo. Ay, mapuntahan nga natin yan. Hindi lang po artworks namin makikita nyo. Iba't ibang artworks po ng iba't ibang artist ng Tamawan Village. Pero kayo yung highlight kasi Opo, ngayon. yun po yung naka-exhibit po. Ayan. Sige. Imbitahan nyo muli sila na pumunta sa Akabat Art Exhibit. Iniimbita po namin kayong lahat na bumisita po at makita po ang aming exhibition. And makita din po ang aking itlog. Maraming itlog na iba't ibang sa exhibit klase. po. Opo, iba't ibang klase. And kay Aaron po, yun din po. Ganun din po. Pro-promote ko na lang po ulit yung itlog niya. Dahil yun po magiging highlight. Kung gusto niyo po makita ang iba't ibang version po ng itlog ni Marco. At syempre yung At sa'yo. yung celestial being ko, iba't ibang version din Feeling po. ko, gusto ko to. Yung panaginip ni Aaron. Panaginip ko. Ang panaginip ni Aaron at ang itlog Itlog ni ni Marco. Iba-iba kasi yung sabi niya, may mga sunny side up, scrambled, boiled, poached. Poached egg. May Nag-drawing poached ka na ba egg ng pa poached egg? Ay, try mo. Alam mo yung character mo, nakasupot siyang ganun, tapos nagbabubbles-bubbles sa likod. Pwede po. Marami pa akong gustong gawin. Tapos ilagay mo dun yung mukha ni Miss Bea. Yes, please! Yes, sa yoke mismo. Oo, ikaw, ako, Concept, nakikita mo sa surrealism. Paano mo ako ipipinto? Paano yung pintura? Paint me wearing only this. Pwedeng Malarose. Malarose. Rose Saan? sa Titanic. Yung palubog na. Palubog. Hindi, charot. Jack. Grabe ang celestial nga! Yung moon hop. Sabi siya. Pwedeng natutulog sa clouds with the stars. Oh my God! Isama nyo yan ha, hanggang September 5 naman. Feeling ko mas lalong matutuwa yung mga pupunta doon sa exhibit. Inspired by Miss Bea. Diba? Ayun sa'yo naman, Sir Marco. Yes, paano niya siya ipipinta? Diyos ko, itlog na mismo ito kahit na sketch niya lang. Alasan ng itlog yan mismo. Ang galing naman. Diba? Oo. May gusto kayong wag mo nang itutuloy kasi alam mo lang sasabihin mo. May gusto kayong batiin mo. Babatiin ko lang po yung mga kababayan ko po sa bayan po ng Bulinaw, and sana po makabangon din po kasi po yun nabagyo din po. Yes po. So sana maibalik na po ulit yung mga ginagawa sa araw-araw at makabangon po ulit sa
sa mga nasira, Oo, tama. Kasi gusto kong bumalik doon. Kasi gusto kong puntahan yung isla nyo doon. Yes po. Oo, gusto kong bumalik ulit. Yung pinakaunang sentro ng bayan ng Bulinaw Yes ay po. nandun sa islang yun, Santiago Yes. Island. Before po naging bayan mismo yun. Ang dami kasi mapupuntahan doon. Marami doon, maganda doon. Nandun din ang pinakalumang simbahan ng Yes, Bulinaw doon sa Santiago Island. Oo, at bago pa man sila napunta kasi doon, thriving na yung isla na yon. Pero dahil nga nagkaroon ng war before, ayan, so kinailangan nung mga nandoon sa isla na pumunta ngayon doon sa mainland. Oo, which is yun yung sentro ng Bulinaw. Pero maganda rin ang Orbis Tondo. Ay, oo, napunta rin kami dyan sa Orbis Tondo. Ano ang kwento ng Orbis Tondo? Ang haba nung kanilang kwan. Ng kanilang bridge. Yun lang? Oo. Yun lang po. Di ba baka ko yung bridge nyo doon? Ikaw, baka may... Gusto ko naman patiin sa bayan ninyo. Binabati ko po pala yung mga kamag-anak ko. Char. Ano, charot? Yung mga co-artist ko din from Pangasinan, sana okay sila dahil nabaha most of parts of Pangasinan is baha talaga. Sana makarecover ng mabilis. At humupa na yung baha. Yung baha. Hupa yan. Mga kaibigan, wala? Wala kayo papangalanan? Ikaw, marami madami po kang kaibigan. Oh, mga tropa ko po dyan sa Bulinaw. Alam niyo na pong sino kayo. Bahala na kayo, gano'n. Bahala na kayo sa Yung grupo ko po na Baggy. Shout out po sa buong grupo po. And sa supportive po na Vice Mayor namin ng Bulinaw. Boss Richard po. Thank you po sa pag-support sa amin. Boss Chad. Ikaw baka may boss ka din. Oo. Si boss namin, Bossing Cheat, from Tamawan Village and Tamawan Artists and Tamawan... Basta sila sa Tamawan. Tamawan po. Presidents. Tamawan sa Presidents. Hello po. Ayan, maraming salamat, Aaron. Aaron na lang kasi baka ma-Josh ko ulit siya. Sino po si Josh? Aaron, hindi ko din alam kung sino si Josh. Pero oo, may one time sasabihin ko sana, sinong kasama mo? Si Josh ba? Pero dinilit ko kasi binalikan ko yung heto nila. Sabi, ay, James pala. Bakit sino si Josh? Ay, vertigo ko. Maraming salamat, Marco, sa pagpunta at pagdalaw muli. Mga ka-MB, huwag kakalimutan, August 2 rather, Saturday hanggang September 5 po ang Akabat Exhibit dyan po sa May Tamawan. Bisitahin po natin ang gawa at sining ng mga taga-Pangasinan. Totoo, kasi maraming kakaiba. Itlog pa lang, Itlog ni Marco at panaginip ni ka Aaron. na. Totoo yan. Yun dapat ang mga tagline natin. Diba? Panaginip ni Aaron, itlog ni Marco. Diba? Ang noo ni Bea, pisngi ni Angelica. Mga ka-Ebi, magbabalik pa rin tayo. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado at ito. Sa healthy habits mo na go. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City?
Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan sa sakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At nagbabalik ang morning balitaktakan sa pagtatapos ng Hulyo. Nako po, atin namang patamisin ang araw na ito mula sa storya ng pagsisimula ng kilalang chocolate dessert sa Baguio. Alamin natin yan dito sa Mata Ka. At kasama nga natin ngayon si Sir Nico Richie Liquete at si Ma'am Michiko Liquete. Hello po, good morning po sa inyong dalawa. Kamusta po kayo? Okay naman po, Kamusta po ang morning? Maulan po pero okay naman po, maganda naman po. Hindi naman po kayo nilalamig. Hindi po. Hindi kasi umaraw kanina eh. Opo. Akala po nga namin na tuloy-tuloy na. Ang tawag po doon, panlilin lang. Oo.
Wag po tayo magpalinlang sa haring araw ngayon kasi hindi totoo yung pagpapakita niya. Imahinasyon lang natin yan. Ang hindi imahinasyon ay ang inyong mga truffles. Oo, nakakaloka. Umpisahan po natin yan. Saan po ba? Bakit kayo na-inspire na gumawa ng truffles? Nag-start po kami talaga nung pandemic pa po. Nung 2020 po kasi kung naalala nyo, hindi po marami ang desserts. Tapos nagke-crave kami, parati pong pre-order. Parati pong magwe-wait ng 3 days, ganyan. So naisip namin, ba't hindi tayo gumawa ng dessert na madali siyang ibigay. Lagi siyang available, ready to go. And ganun madaling po. i-store. And madali po siyang i-store sa freezer. Hindi po Kasi magbabagong maliliit. quality. Opo. Dahil na rin po kasi pag freezer lang siya, pwede siyang tumagal up to a month. And then, pag nilabas nyo sa freezer, same pa rin yung texture niya. Oo. So, eto kagagaling po ng ref. Ito po mga to, since sobra po yung demand ngayon, ang gawa po namin, gawa ngayon, benta later. Ganun po kabilis. 2 hours lang po nabebenta na. Naso-sold out na po agad. Naso-sold out po agad. Pero kung gusto nyo po i-store, pwede po siya kahit 1 month po sa freezer. Kahit 1 month ito nagtatagal talaga yes, siya. Opo. Paano, sino po ang nakaisip nito? Ako po talaga, dahil mahilig na po ako sa dessert. Ganun Ikaw po. talaga. Tapos nainis po kasi ako, pag ang tagal ko pong makuha, kine-crave ko na nga po. Buntis po ba kayo noon? Ako na lang gagawa, ang tagal nyo. Ang tagal, ako na lang. Ayun po. Kaya sabi namin, maghanap nga tayo. Noong una po, marami kaming trinay. Pero chocolate truffles po kami nag-stick kasi hindi siya ganun karami pa sa market. Very unique po yung idea. Kaya doon po kami nag-stick. May, matanong ko lang po, nawala pala. Alam mo yung nasa isip ko, tsokolate. Paano, ano po ba ang chocolate truffles? Ayun, chocolate truffles po is a very rich, smooth, and moist na chocolate na magme-melt sa bunganga nyo. Hindi po siya kapareho ng chocolate bar. Kung naalala. Kapag chocolate bar po kasi, pag ginanyan mo, magka-crack. Crunchy. Ito po, very smooth. Magme-melt siya sa bunganga. Ayun po. Akala ko kasi yung truffle, yung mahalin na ingredient. Yung vegetable po. Opo. Now I know na truffle pala is parang texture ng chocolate. Yes, very different po siya. Wala po siyang kasama dun sa ingredient. So, yes, nakuha lang po sa name. Tsaka kaya ang tawag po nila is chocolate truffles. Araso. Paano niyo po sinuportahan si Madam? Ayun po, bigla po ako nagkatrabaho ng di oras na hindi ako nag-apply. So, nung ginagawa niya po yun, nag-start nung December, nag-order na siya bigla ng 500 boxes. So, in-expect namin yun, tatagal siya ng 1 year. Sabi niya, sige, gagawa tayo. And then, binili niya yun. After 2 weeks, starting yun December 1 hanggang after 2 weeks lang, naubos namin yung 500 boxes. This is in 2020 pa po. 2020. Tagal na. Yes, and nagulat kami, nag-order kami agad ng additional boxes. And then, naubos ulit ng Christmas time naman. So, nagulat kami dun sa demand hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya nung after Christmas. Akala namin magda-die down ng konti. Pero hindi, tuloy-tuloy siya hanggat umabot na siya ng year 2021. So, doon kami nag-decide na after, nung 2021 na, nag-decide kaming gumawa na ng commissary. And then after that, inopen namin sa resellers. Since pwede siya ma-store, inopen namin siya sa resellers and distributors all around Luzon at that time. And then after nun, doon na nagtuloy-tuloy nung after a year, November 2021, nag-open na kami sa SM Baguio. Gaano po katagal ba ang paggawa ng isang truffle? Ayun po, siguro. Ganun yung pagkakabanggit ko po kasi masyadong social pag truffle. Oo, pero, para Pinoy na Pinoy lang. Pero sa gantong itsura, talagang mapapa-truffle ka. Hindi, truffle pa rin. Truffle to. Gaano po kahirap ang proseso nitong truffle making? Ayan po, dahil nga handmade po itong truffles namin. Handmade yan? Akala ko bagsak lang ng machine. Hindi po. So, paano nyo po ito hinihiwag? Ginaganon nyo ng daliri? Go. Ayun po, kaya talaga sa commissary namin, makikita nyo po, tao po talaga ang gumagawa nitong chocolates namin.
Meron kaming molding, meron kaming marami po siyang proseso. Siguro sabihin natin, in 2 hours. Kasi fini-freeze po siya. And then, ibabato po sa stores namin. Ganun po siya. I see. So, matagal. Pero nung nag-umpisa kayo, dalawa lang kayong gumagawa. Yes, opo. Gaano po may work pa po kami noon. May work pa po kami online. So, ang ginagawa namin po, habang nag-work, naka-headset po kami. Nagagawa po kami ng truffles. And then, may baby pa kaming 3 years old noon. At that time, opo. So, pero ngayon po, mantakin nyo, 3 years old dati. So, ilang taon na siya ngayon? Ay, ano na po siya, 7, turning 8 years old. Turning 8 years old na yung anak nila at may trabaho na kaagad. Diba? Nakikitulong na. Bakit hindi? Alam na nila. Taga-sticker po namin. May trabaho na kaagad. Kaya pag kayo mag-aanak kayo mga ka-MB, siguraduhin yung meron muna kayong business. Totoo. Para paglaki ng bata, meron kaagad siyang trabaho, hindi siya mahihirapan. At saka hindi lang siya puro dot-dot ng cellphone dyan. Yes, di ba? Investment po yung anak natin. Nakakatuwa. So, ano yung inumpisahan nyo po na flavor muna? Nag-start po kami sa dark, tsaka classic. Yun po yung pinakauna namin. Ano po yung classic? Anong tunog nung classic? Yung classic kasi is siya. Milk chocolate base siya. So, yung dark naman namin is 35% dark. And then, yung matcha talagang white chocolate with matcha po. Tapos, from there, ilan na po ang flavor natin? From there po, nasa 12 flavors na po kami ngayon. Tapos ayun na nga po, meron na tong bonbons. Ito naman po kasi may bonbons? Ito po ba yung kay Miss Bea? Hindi. Itong bonbons naman po, ito yung bonbonan yun! Hindi bon. Pero masosyal pakinggan. Diba? Gusto yung bonbon mo. Eto, nawawalan ng buhok. Ay, bago po ito. Ito, back in siguro 2021 po namin siya ni-release. Ito naman po may laman sa loob. May filling po siya sa loob. Tapos hard coating siya sa labas and then may drizzle siya. And then ito po handmade din po yan. Talagang ginaganyan yan ng team po namin. Buti pa yung bonbon may laman. Yung iba may bonbon pero walang laman. Hindi! Grabe ka! Oo. Pero dito po, ano pong laman? Oo. Anong laman po nun? Magkakaiba po ba? Yung bestseller po namin, cheesecake pistachio. Tsaka Oreo cream cheese. Opo, yun. Sariling mix din po namin yun. Yes, talagang ginagawa siya na eto wala dinidikdik lahat literal. Ganong level po. Ayun yung gusto ko lang tanungin. Nagbalik na sa akin. Inaral niyo po ba ang paggawa? Nag-YouTube ba kayo o pumunta ba kayo sa mga schools? Opo. Kami po talaga, wala kaming background in baking or anything. Pero inaral po namin yun nga through YouTube, through reading articles. Tsaka research. Opo, research po, ganun. Ano po, parang self-taught talaga. So, paano po yung trabaho nyo ngayon? Wala na, talagang binitawan nyo na yun. 2021 pa lang po, yes. Napilitan kasi sa demand po. Ang nangyari pa po nun, siya na unang nag-resign. Sumunod ako after 2 months kasi hindi na rin kaya yung demand. Galing. Kaya ang swerte ng anak nila. Pagka-graduate, hindi ka lang maghanap ng work. Gumawa ka na lang ng mga stickers. Malay mo, makagawa pa sila ng sarili nilang factory na talaga yung sariling nila. Ano po yung hirap? Ano po yung mga struggles na dinanas natin sa paggawa ng truffles? Mostly po manpower talaga. Dahil nga handmade, kailangan namin ng taong gagawa. So, nung time na yun, hirap kami mag-employ. Tapos, remember, pandemic po ito. Ang hirap po mag-employ nung pandemic kasi kailangan nakamask. Restriction. Ang dami pong restriction. Ayun. Thankfully po, yung parents ng husband ko, meron silang building noon sa public market na doon po kami nag-umpisa. Yung may malaking space sila. Doon kami nag-start mag-employ. Mas madali po mag-employ at that time sa market kasi maraming naghanap ng trabaho po doon. Tapos doon po kami nag-start na upscale po. Pwede pong mag-apply. Opo. Kahit entertainment lang sa mga nag-work. Ako po kahit slice lang, okay lang. Pero yung isa na ginawa. May kakilala kasi ako nangangailangan ng trabaho po ngayon. Marshall! Hindi. Ewan ko sa'yo. Pero dito po, ano po yung pinaka best seller pong flavors natin?
Sa amin, yung sa truffles po is yung classic dark and matcha pa rin Yun po yung talaga. ito magkatabi po. sila. Yes, this one po. And then for the bonbons is yun nga po, si cheesecake pistachio and then si Oreo cream cheese. May strawberry din, oh. Yes, meron din po. Meron din po. Mamaya na. Ito yung problema dito sa mata Oo, kami. Alam mong matakam. nagda-diet ka, tapos ganito yung Ganito. lumalabas. Ano lang Meron po ba kayong for dieters? Yes, meron kami. Meron! Nasaan? Kaso hindi po namin dala. Ano po yung pinagkaiba ng for diet sa mga diet, nagda-diet, and yung dito po sa regular? Yung sugar-free po namin, so made with stevia siya. Stevia. O alam nyo kung ano ang stevia? Oo, telebisyon yan nung sinaunang panahon. Stevia, sabi. Stevia. Oh, hindi ko na naabutan. Sorry ka, di napansin niya sa'yo. Tapos si Stevia, kwan yan host yan. Yung nagkamali. Steven yun. Ay, so, mali ka din dun Kilala mo yun, ma'am, hindi. See, sabi sa inyo. Ako na lang tatawa. Steve Harvey. Steve, may M, Steve. Stevia. Oo. Yung truffles po, yes po, meron stevia. Para sa mga nagda-diet yun. Allah, thank you so much for Sugar-free po. considering us. Magdadala po kami. Paano naman po yung mga, syempre merong mga may allergy sa chocolates. Ayun po, we make sure naman na may sa kiosk namin po talaga dahil may nuts po ito, merong dairy. We make sure po na informed sila na meron. Ay, maganda ito nakakaloka. Nagda-diet na nga ako, lactose pa ako. Ano pong ay naku, pwede sa akin? Alam ko sasabihin ni sir sa akin, yung box na lang kainin. Sa'yo na lang yung box at saka yung parang toothpick. Yes, may tinidor po. Nakakaloka, pero parang ang sarap-sarap nga naman talaga. How do you see yourself like, syempre, you started way before pa. So, parang ngayon, gaano na po kahirap, ano na po yung tinitignan natin na pupuntahan itong truffles po natin? Ayun, kami naman po mag-asawa, simple lang naman po kami. Ang nais ninyo? Oo, ang nais po namin, makilala lang po ang pangalan ng aming anak na magandang produkto. Ganun lang po ang kasimple ang pangarap namin. Hopefully someday maka-expand din po kami. Maging factory na siya. Opo, maging factory po kami. Makilala din ng Richie na proud local Baguio brand. Yes. Maidala namin international. Malay mo someday. Malay mo ako ang magmamanage doon sa ibang bansa. Malay natin. Hindi yan malay mo. Iwan ko po yung number ko ha. Just pag kailangan nyo po ng entertainment. Pero grabe, grabe Kayo, na. sir? Other than that is ma-showcase rin namin sa our maging way to inspire others also. Sa pathway na tinahak din namin. So, gusto rin namin mag-guide ng youth with regards to that. Wala po ba kayong planong magkaroon ng training sa paggawa ng truffle? Hopefully po soon. Isa rin po yun sa plano rin namin na magkaroon na parang goal. Factory na parang pwedeng maituro doon kung paano. Ay, totoo. Ang ganda Gusto kong nun. magturo din doon. Anang? Nang? Pag-pronounce ng tama. Truffle. Truffle. Oo, truffle. Ganon. Ako, baka may nais po kayong batiin, pasalamatan, ma'am, sir. We would like to thank, of course, po yung mga loyal customers namin over the years. Magpa 5 years na po kami this year and sobrang grateful po namin. Sobrang grateful namin sa highs and lows, sa dami po ng pinagdaanan namin. Marami pa rin po kaming loyal customers na naniniwala po sa brand namin. And because of that, yun rin yung parang will namin na fuel to go further. Para sa kanila po. Oo. At saka hindi nyo natatanong kay MB, napaka-humble ng mag-asawa. At napakagaling nilang maki-deal sa mga nangyayari. Totoo. Oo, yung mga hindi inaasahang mga kaganapan, they deal it with grace. And professionalism. Yes. Kaya thank you so much po sa pag-share. Thank you rin po. Thank you so much po. Sana ma-enjoy nyo po. Opo. Kami lang. Kami yung nag-interview Oo, tsaka for 1 month naman yan. Oo, meron na tayong supply. Oo. Hayaan mo sila. Pero last question po, ano naman po yung mga mensahe nyo sa kagaya nyo rin po na gusto rin pong mag-umpisa ng mga business? Ayun po, parati po namin sinasabi
sa mga gusto po mag-umpisa, always give your 100%. Ayun po talaga. Wag natin bilangin yung pagod natin, yung hirap. And then, don't be afraid also to innovate. Ang innovation naman po hindi lang sa produkto, kundi sa sistema, sa service. Marami po tayong pwedeng baguhin. So, wag po tayong matakot. Tulad nung napanood ko po sa isang movie na favorite po ng anak ko, the only limit is your imagination po. Ayun. Parang alam ko yun. Sa Baymax po. Oo, sa Baymax. Baymax, yung pelikula mo. Hoy! Ay, sorry. Naka-white pa ako, nakakainis. Ayoko na, uubusin ko yan. Umanda ka sa akin. Walang matitira sa'yo. Akin lahat ito. Kala mo nainis ako, naka-white pa ako. Nasaan yung charger mo? Ayoko na. Ala. Namula ka. Yes, and also yung lagi rin namin sinasabi, if you have, if you're thinking of something na product man yan or art, try nyo lang. Just go and try and try nyong pag-aralan and then try to make it better. So, wag matakot. Wag matakot mag-try. Anong kanta? Kantahin mo nga, sir, yung lyrics niya, wag matakot. Sige nga, sir. Wag kang matakot. Ewan ko sa'yo, grabe ang energy mo ngayon, Ufa. Real! Oo. Mantakin mo, meron tayong fuel. Diba? O at least ikaw, meron kang charger. Ma'am Kate, I need you here! Ma'am Kate, I need you here, ma'am! May ube flavor po ba kayo? Meron po, pero wala po siya dito. Pero meron. Naging seasonal kasi no flavor. Avocado. Wala. Adobo. Seryoso. Yung avocado talaga, gusto ko sana. Yes, hopefully yung soon mga po. Fruits. Pwede po. Meron po na fruit flavored is yung blueberry. And Masyadong mango. maarte yung blueberry. Anong gagawin? Gusto ko watermelon. Umalay na. Durian! Uy, hindi. Oo, ay, try nyo nga po yun. Fruit line. Opo. Pwede po tayong gumawa ng ganyan. Lalo na po avocado. Yes, Mahilig po kami sa innovation. Grabing avocado. I can be a part of the innovative team. Anong gagawin mo doon? Mag-entertain. Nakakainis. Anyway, wala po kayo gusto batiin. Yung mga anak po namin, yung sila Richie. Sila Richie po. Yung may trabaho na. Bata pa lang. Yung nagdidikit ng sticker. Sana lahat ng 8 years old kagaya mo. I salute you. Yeah, wala na po. Yung mami ko po, na nag-aalaga po ngayon. Yes, family namin around the Philippines. Hello po. Around the Philippines? Around the world. Wow. Around the world! Diba? Hello po sa ating lahat dyan. Diyos ko, hindi ko ito kinakaya. Anyway, maraming salamat. Thank you po. So much. Thank you po. Thank you po. Sir Nico and Ma'am Michiko. Thank Thank you very much po sa pagpunta at pagdalaw po sa amin. At least, nakilala po natin yung favorite ng anak niyong pelikula in person. Hi! Nais din namin pasalamatan ang Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad at Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Gayun din ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Jeps accredited with free ocular inspection, free assembly, and with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Gayun din ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And of course, Surf Casawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At muli nakasama niyo naman ngayong makulit na umaga ng Thursday. Wow. Miss Bea, ang nag-iisang itlog sa umaga. Itlog. Mukhang itlog sa umaga. Hindi, nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin, hindi ko na tuloy maalala yung Baymax niya. Ang nag-iisang Chubebe. Hindi. Chubebe girl ng R&G, Miss Angel Arcaro. Ayun. At syempre, magkita-kita ulit tayo bukas. Unang araw ng buwan ng Agosto. Alam mo, Ilocano talaga yung Agosto. Ano nga? Agosto? Kailan kayo magkikita? Agosto? Hindi kita kinakaya. Hindi kita kinakaya.
Balitaktakan. Ay, naku, anyway, kita-kita ulit tayo bukas mga ka-MB. Dito pa rin yan sa masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat yan. Mayat! Mas mayat to.